Dear Lady Love TV, Fake Wife in a Wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-22 bahagi. Ella bit her lower lip when she saw the blood-stained glass table in the billiard room. Tumingin siya sa paligid habang mahigpit na hawak ni Jake ang isa niyang kamay. Patay na si Papa. Paano kung hilingin ko sa'yo na tanggapin mo na lang yon? No fucking way, he muttered. Pero pinatay siya, Ella. May pumatay sa kanya. Ayoko lang na mapahama ka. Ipaubaya mo na sa mga expert na kukunin mo ang pag-iimbestiga. Bumitiw siya kay Jake at yumakap sa likod nito. Ella, he looked at her over his shoulder. Her chin was on his shoulder blade. Nakatingin siya sa mga mata nito. Gusto ko rin ng game room. Tipid niyang ginawang ngumiti kay Jake. He rolled his eyes. Kung dun mo na lang din ako matatagpo ang pinatay, hindi bali na, Ella. She pouted. You are not going to die. People die. I won't let you die. Now, that's what you call imagination, Ella. Hinarap ni Jake ang asawa at hinapit sa bewang para yakapin. Tinitigan lamang ni Ella ang lalaki. Hindi niya inakalang may loob lang ng ilang buwang pagsasama nila bilang mag-asawa ay pinagkakatiwalaan na siya ni Jake ng ganito. Pag-ibig na pa ba to? Umalis na tayo. Inilayo ng lalaki ang katawan sa kanya at hinila siya sa kamay. Agad? I can't concentrate, Ella. You're sexy walking distraction, you know that. Now, it's my fault. Umirap siya. Don't make me strip you naked on the stairs, baby. Ani Jake na nagpatahimik sa kanya. Umiyak na si Steph habang nagyayakap kay Ella sa living room. Tito, suminghot ito. He's one of the best uncles, Ella. He's gorgeous with gifts and jokes whenever we are together. Tumangutang si Ella. Sana nakilala mo pa siya ng mas matagal. Kumala sa kanya si Steph. Kawawa naman si tita. She's alone now. Kasasama pa naman niya si F. Hinagod niya ang likod ni Steph. But F's 19 already. He'll get married eventually. Tinitigan ni Ella ang babae. Namumula na ito. Lalo na ang ilong at namamagan ang mga mata. Hindi siya pababayaan ng mga anak niya. Pinunasan niya ang luha ni Steph gamit ang kanyang mga daliri. Magsasalita na sana siya nang may naatanawan sa labas ng bintana. Si Jake, at tila may kaaway ito. Naabutan pa ni Ella ang babaeng kausap ni Jake. Sinita ito at alon-alon ang buhok. Napasinghap ito na makita siya, kaya napalingon sa kanyang asawa. Ella, halatang nagulat ito. Ano nangyayari dito? Nagpalitan ng tingin ng dalawa. Sa halip na sumagot, iniwan sila ng babae. Umakbay sa kanya si Jake. Who is she? Ella asked. She's Leonard's assistant. Who is Leonard? A friend. Yung forensic expert na pinakausapan ko. Parang hindi nito alam ang sasabihin. Siguro he's still trying to calm down. Galit siya kanina dahil kaya sa resulta ng investigasyon. Isip ni Ella habang naglalakad sila papunta sa isang bench sa garden. Naupo silang dalawa doon. Anong sinabi niya? Tanong ni Ella kay Jake. Napapikit ito. Malapitan daw ang ginawang pagbaril. The killer stood behind my father and shot him. Buds was the last guy to visit Papa. But it's not enough proof. Jake, alam kong iniisip mo na posibleng kilala ng Papa mo ang pumatay sa kanya. Kaya nagawa niyang pumesto sa likuran ng Papa mo habang nag-uusap sila o anuman para barilin ito sa ulo, pero it's Buds, deklara nito. Tatayo na dapat si Jake, pero pinigilan ito ni Ella sa braso. Napatitig ito sa kanya. Huwag na muna tayo magpadalos-dalos. Keep your suspicions a secret, Jake. I want this solved now, and I want you safe, Jake. Also, we need evidence. We will be all safer pag nahuli na ang kriminal. Kung sino man ang pumatay sa papa mo, that person might kill you too, Jake. So please, kumalma ito. He held her hand and squeezed it. My wonderful wife. Hinila na nito si Ella patayo sa kaniyakap at hinalik-halikan sa buhok. Hindi na pinatagal ng mga kastelo ang lamay. Inilibing na agad ito sa isang mausoleo sa malawak nitong lupain sa Tagaytay. It was a quiet burial.
Naiwan si Jake na nakatitig sa puntod ng ama. Yumakap si Ella sa braso ng asawa. Sila na lamang ang naroroon. Hindi niya nakitang umiyak si Jake o baka hindi lang siya aware kapag umiiyak ito. Maaring habang tulog siya, hindi niya alam. Matatag si Jake pero hanggang kailan? Naramdaman niya na kumalas ito para umakbay sa kanya. Mananagot ang gumawa nito sa papa. Leaving so soon? Why not stay here for a week? Nilingon ni Bud si Jake. Kahit na hindi siya mind reader, alam niyang siya ang pinagsususpetsahan ng pinsan na pumatay sa tatay nito. Nabubisit talaga siya doon, pero hindi iyon pinahalata ni Buds. Gift yata ng mga lalaking Kastelo ang strong personality, hindi madaling matinag. At kung hinahamon siya ni Jake, hindi niya ito uurungan. In that case, I will need to go shopping downtown for some clothes. Hinarap niya ang pinsan at ngumisi dito. Nagkibit balikat lang si Jake. Guess, I'll see you later then. Bud's eyes shifted to Ella. Parang nagtataka ang babae. Madaling basahin ang babae para kay Buds. Her facial expressions made her feelings or thoughts very obvious. Bye. Bye. Tumango si Ella. Nakabuntot si Ella kay Jake na pupunta sa billiard room. Mabilis ang lakad nito and she was trying to catch up. Mukhang mag-aaway na naman yata sila. And this time, tungkol ito sa pag-uwi sa sarili nilang bahay. Magtatagal pa ba tayo dito? Jake, gusto ko nang umuwi. Nilingon siya nito. Hindi tayo aalis hanggat hindi tapos ang kaso. Bakit pati si Buds parang gusto mo magstay dito? You know that I suspect him. So as long as you remember na pwedeng hindi siya ang pumatay sa papa mo. That's what we have to find out. Jake, ayoko na magstay dito. I'm not comfortable here. Hindi siya komportable dahil sa mansyon na yon. Parang ibang tao si Jake. Tahimik ito. He hadn't smiled or laughed simula nang magstay sila doon. At nang kausap nito ang assistant ni Leonard, nung lang yata niya nakitang nagalit ang lalaki ng ganon. Parang noong umalis siya sa condominium unit nito. Bukod doon, nagpapaka-detective ito. Natatakot siya na baka binabalak nitong maghiganti. At tila si Buds lang talaga ang sinisisi nito. Hindi rin maintindihan ni Ella kung bakit mainit ang dugo ni Jake sa pinsan. Naalala niya ang picture ng dalawang lalaki sa bagong bahay nila. Masaya ang mga ito doon. Dalawang lalaki sa bagong bahay. Naka-swimming trunks at magkaakbay. Kung galit si Jake kay Buds, bakit pa nito i-display ang larawan na iyon? Pero ano nangyari at parang hindi na close ang dalawa? You want to leave? Iiwan mo ako dito? Umiling-iling si Ella. Of course not, Jake. Kaya nga kita niyayayang umuwi sa bahay natin. So Forbes, please. We're not leaving until my business here is finished. Umakyat na ito ng hagdan. Nakasunod dito si Ella. Pagdating nila sa billiard room, narinig niya ang marahas na paghinga ni Jake. Nakita niyang nakatingin ito sa glass table. Shit, no. Shit. Malinis na ang lamesa. Wala na kahit anong mancha ng dugo doon. Jake? Napalingon sila sa tumawag kay Jake. Si Roxy. May hawak itong basahan at spray bottle. Mama? Jake Gold. Lumapit ito sa kanya. Hinabol ito ni Ella. Thankfully, hindi nito sinugod ang babae. Tumayo lang ito sa harap ni Roxy. Hindi ba sabi ko walang papasok dito? Gusto ko lang mag-relax dito. I can't do that kung may dugo pa sa table, di ba? Napanganga si Ella. Si Roxy. Ito higit sa lahat ang source ng discomfort niya. Para itong zombie. Emotionless ang pananalita nito at walang buhay ang mga mata. Nakikita niya na parang piko na si Jake. He ran his fingers through his hair. Mama, hindi mo dapat muna pinakailaman ng mga gamit dito. Nilapitan ni Ella ang biyanan at hinawakan sa mga balikat. Pero tinitigan siya nito ng masama at agad na lumayo sa kanya. What had she done para mag-react ito ng ganon? Hindi rin yata napansin ni Jake ang ginawa niya sa babae. Bababa na ako. Paalam ng byuda ni Johnny. Nilapitan ni Ella ang asawa at niyakap ito mula sa likuran. She rubbed his shoulder. Jake, tara na sa baba. She told him soothingly. Wala na Ella. Nagalaw na ni Mama ang crime scene. Huminto si Roxy sa paglalakad at nilingon si Jake bago ito lumabas ng pinto. Patay na si John. Napaangat ang ulo ni Jake para tignan ang ina. Move on, anak.
Patuloy nito bago tuluyang umalis. Hindi pa nakakababa si Buds mula sa sasakyan nito. Kita nitong nakaabang si Jake sa hamba ng main door ng mansyon. Bit-bit nito ang mga bag ng personal na gamit paakyat sa mansyon. Nakaeke sa mga braso niya, nakatitig kay Buds. Natagalan ka yata? Tanong niya sa pinsan. Kumain na rin ako sa labas. Nagkibit balikat ito. At galing ka na rin ng Manila? Kumuha lang ako ng mga damit. Dumiretso na ito sa loob ng mansyon, kaya sinundan niya ito. Pero pinagbigyan kita. I am staying here. Nilingon nito si Jake. Saan ang silid ko? Guest room beside our room. Really? Nakangising tanong ni Buds. I thought you don't like me around your wife. I don't like you around my wife and I am not around. Buds nodded. He never knew Jake could be possessive. Simula pagkabata, he had idolized Jake. Gusto niya na maging katulad nito. Paborito halos ng lahat. Pinagkakaguluhan ng mga babae. Maraming kaibigan. Happy-go-lucky. Parang walang problema sa buhay. Relax itong tao. Laging nakangiti. Maging sa school, kilala din yata ito ng halos lahat ng tao doon. Kahit siguro hindi ito mahilig mag-cutting class, sikat talaga si Jake sa mga estudyante. He was very sociable guy. Invited ito sa kahit anong event, birthday parties, overnight swimming, guys night out. Kabaligtaran ni Buds. Madalas na nakaupo lang siya sa harap ng computer. Nakakulong sa kwarto, subsob sa pag-aaral at pagbabasa. Hindi niya kayang isakripisyo ang pag-aaral kasi lumaki siyang pinaaalalahanan ng mga magulang na dapat siyang maging intelihente para maging tagapagmana ng kumpanya ng mga kastelo. Navar ang dala niyang apelido. Nanay niya ang kastelo. Gustong-gusto ng nanay niya ang kumpanya. Pero hindi yun ipinagkaloob sa mga anak na babae. Hindi nagtatrabaho ang mga babaeng kastelo para mapagluguran ang ina. Lagi siyang nasa bahay ni Johnny. Lagi nakadikit kay Jake. Kailangan niyang maging malapit kay Johnny. He had to win his favor. Buds believed na ang pagpunta sa kanya ng kumpanya, his mother would be proud of him. Masakit sa kanya sa kabila ng mga medalya niya at special awards, hindi yun na-appreciate ng kanyang ina. And when Jake was chosen to be the successor, Bud's mother became more disappointed in him. Mula noon, pinili niyang gawin ang binata kung ano ang makapagpapasaya sa kanya. Na-realize niya na wala na siyang pwedeng gawin para matuwa ang ina sa kanya. Lumayo rin siya kay Jake dahil hindi niya ma-atim na makakasama pa ang pinsan. Yes, lagi niyang aalalahanin na may pinagsamahan sila, pero hindi rin niya malilimutan ang sinabi nito sa kanya noong dito ibinigay ang kumpanya at nakuha pa nitong tumawa roon. Pagkaayos ng mga gamit sa cabinet, humiga sa kama si Buds. He stared at the ceiling. Alam niyang kaya siya gustong patigilin dito ni Jake ay para matyagan siya. Gusto nitong mapatunayan na siya ang pumatay sa ama nito. Sa haba ng pinagsamahan nila, alam na niya kung paano tumakbo ang utak ni Jake. Napabangon siya nang makarinig ng katok sa pinto. Buds, open the door. Hindi niya napigilan ng bahagyang mapangiti na makita si Ella. Luto na yung hapunan. Buds, tara na sa dining room. Nakangiting sabi nito. Tumingin-tingin siya sa paligid. Hindi kasama ni Ella ang asawa. Si Jake, nasa billiard room na naman siguro yon. She pouted. Mauna ka na sa baba at pupuntahan ko pa siya. Ella, tawag ni Buds pagkasara ng pinto. Medyo nakalayo na noon ang babae. Nilingon siya nito. Nagtatanong ang ekspresyon. Sana mapilit mo si Jake na tigilan na ang pag-iimbestiga niya. Malungkot itong umiti. Hindi kasi siya mapalagay sa pagkamatay ng papa niya. I tried to convince him na umuwi na kami pero ayaw niya talaga. He'd better give it up. Hindi niya magugustuhan ang malalaman niya. What? What do you mean? Sunduin mo na siya. Lumakad na si Buds pababa sa hagdan. Kinakabahan si Ella sa sinabi nito. Hindi niya magugustuhan ang malalaman niya. Kung magsalita si Buds parang may nalalaman ito sa pagkamatay ng ama. Ella bit her lower lip. Gusto na niyang umuwi. All she wanted was to live her happy ever after with Jake. Days ago, masaya na sila bago pa nangyari ang lahat. Nagsisimula ng maging maganda ang lahat. Hanggang sa mauwi iyon sa pagluluksa.
Ngayon, determinado si Jake na hanapin ang pumatay sa tatay nito. Natatakot siya na ikapapahamak nito iyon.